Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating Speak Life Day 1 for another 100 days ng ating Speak Life Online. At bago po tayo magsimula, nais ko munang hinga ng bawat isa ng moment of silence dahil or para sa ating namayapang kapatid, no, na si Sister Geraldine, mother po ng ating pastor sa Pidoran, si Pastor Carl. Sige po, let us offer a moment of silence. Po, maraming salamat. So, gusto ko po sanang imbitahan ng bawat isa. Tayo po ay bibigyan ko po kayo ng 5 minutes more to invite or tag yung ating mga kapatid. So, this is a very special day, September 15, kasi mag-start na ulit yung ating 100 days, no? Ito yung, I think, ikatatlong beses na magkakaroon tayo ng Speak Life Online. Hindi ako nagkakamali. Okay, so let us invite po. I'll give you 5 minutes, okay, to invite. By the way, ito po ay magpapatuloy hanggang sa maubos yung ating 100 days. So there will be a series of exhortation, may mga naka-assign or naka-schedule, and every day po ito or every night, no? And ito ay mag-start between 6 p.m. to 8 p.m. So watch out. So hihiling ko, especially yung ating mga kapatid sa pananampalataya, no? Makiisa tayo sa gawain ito dahil marami pong testimonies tayong natatanggap, especially during the first 2 years or first 2 run ng ating Speak Life Online, kung paanong ginagamit itong gawain ito para sa mga kapatiran at para sa mga na-invite natin. So please, huwag po tayong mahiyang mag-invite. Okay? So 1 minute more before we start. So magandang gabi po muli sa ating mga kapatid, sa inyo lahat. Ayan. Ayan. So tayo po ay dadako na. So if everyone is ready, tayo po ay manalangin na po. So aming Diyos na buhay, maraming salamat sa pagkakataon na ito sa pagsisimula ng Speak Life Online Day 1. And we pray, Lord, na maging makabuluhan ang gawain ito, paghandaan ang bawat isang ma-assign ng gawain ito. Ito po ay kaparaanan mo at ito po ay hindi namin kaparaanan, dahil hindi namin alam kung ilan ang pagpapalain para sa gawain ito. Hindi ko alam kung ilan ang mababago ang mga puso at isipan ng dahil sa gawain ito, Panginoon. Kaya nararapat lamang pahalagahan ang gawain ito ng bawat isa, lalo na, Panginoon, ang mga ma-assign na mag-exhort. Dahil ito po ay pagpapala at habag biyaya para sa atin sa iglesyang ito na nabigyan ng responsibilidad na gawin ang gawain ito sa mga iglesia na makikilahok. Ay maraming salamat sa Lord dahil parami ng parami yung mag-exhort. Kaya Panginoon, tulungan at samahan mo ang bawat isa simula sa araw na ito hanggang sa matapos yung 100 days, na ang karunungan mo lamang ang maihayag, tanging mga salita mo lamang ang maipangaral, tanging mga katotohanan lamang at hindi aming opinyon o tradisyon ang aming masabi o maipangaral sa dakong ito, kundi yung katotohanan na nasa Biblia na nagmumula mismo sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat sa pagkakataon na ito, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa banal mong pangalan o Jesus. Amen. Okay? So, tayo po ay nasa day 1, kagaya po na sinasabi ko. At mamaya po ay babatiin natin ang lahat ng nakiisa
no, sa gawain ito. Kung hindi nyo po inabutan, patuloy po tayong mag-offer ng condolences and prayer para sa ating kapatid na o sa pamilya ng ating kapatid na namayapa, no, sa lugar ng Teodorante, sa family ni Sister Geraldine, kay na Pastor Carl, at kami po ay nakikiramay sa inyong lahat. Alam po natin na ang comfort ng Lord ay palagi nandiyan sa atin. So ako po ay mangangaral ngayon mula sa ating tema, no? Tayo po ay nasa Matthew chapter 10 verses 16. Yung ating tema ay mobilized for harvest. So ano ba yung mobilize? So pag sinabing mobilize, it's not just sending out, no? Ito yung may direksyon, ito yung may purpose, ito yung may kagayakan, ito yung may kahandaan, ito yung may purpose. Okay? Hindi kahayo o hindi tayo ini-equip o sinasangkapan ng Panginoon nang walang dahilan. I mean, yung ating creation o pag-i-create sa atin ng Lord, may dahilan yon. Ano yung purpose? Maging kawangis ng Panginoon. So yun yung yung layunin sa pagkalikha sa ating lahat. So tayong pong mga tao, tayong namumuhay dito, kailangan maunawaan natin na tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Hindi po sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, no? Sabi diyan talagang kumilos ang Lord. Sabi pa nga we are fearfully and wonderfully made. So marami pong salamat sa Panginoon dahil hindi po aksidente itong araw na ito. Hindi aksidente yung ating Speak Life dahil ang alam ko po natigil ito ng ilang years din. I think 2 years. Hindi ako nagkakamali, 2 years. Tapos ito na naman tayo kasi part ito ng harvest. No? Part ito ng harvest. Sabi nga ng Lord, konti daw yung laborers. So, kung mabasahin natin yung Matthew 9:35 to 38, sabi ng Lord doon, masdanin nyo, no, napakaraming ani. So, ang tinutukoy niya, yung mga tao na kinahabagan niya noong nandoon, nung siya ay nagmi-ministry, sabi diyan ay nilibot ng Lord yung mga lugar na yan at siya ay nagturo. So, yung pagmi-mission po, yung paghayo, ay kaakibat talaga niyan, pagtuturo. Hindi po tayo pwede magsabi na missionary o nagmi-mission tayo, pero wala namang pagtuturo. So, anong dala natin? So, ang Panginoon po completely illustrated kung ano yung ginagawa ba talaga sa paghayo. So, ang tanong, yung paghayo lang ba yung tinutukoy dito na harvest? O yung pag-aani? Hindi po. Ito po ay yung bawat ministry na naka-assign sa atin. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord. By the way, yung ministry po, yung ating ginagawa, ay kaakibat yan ng ating panibagong buhay. No? Nung tayo po ay makasalanan pa, sabi sa Biblia, tayo po ay mga patay. Di po ba? Tayo ay mga patay, tayo ay mahihina. Yun po, ang ibig kong sabihin nun, hindi sa mata ng tao. So, ang Biblia po ay nasa perspective ng Diyos. So, mata po ito ng Diyos. So, sa salita po ng Diyos, ang interpretation nito ay ayon sa interpretasyon ng sumulat o ng source. So, pag sinabi po dito, katulad ng 1 Corinthians 13, sabi doon, ibigay ko man ang aking sarili para sunugin, pero wala akong pag-ibig, wala akong kwenta. So, ang tanong, kanino siya walang kwenta? So, hindi sa tao, hindi sa mata ng tao. Kasi sa mata ng tao, kung ibibigay natin lahat ng ari-arian natin para maraming makakain, ibibigay natin ang buhay natin para sunugin, para ialay, palakpakan ng tao. Pero sa mata kasi ng Diyos, hindi natin siya madadaya. So tayo bilang mga ipinanganak muli, tayong mga regenerated, yun yung term na ginagamit, no? Regenerated. Sabi ko nga po nung Sunday, yung loob kasi natin yung na-regenerate. Yung kaibuturan o yung tinatawag na inner man, yun yung binago ng Diyos. At dahil yan ay binago ng Diyos, diyan niya inilagay yung kanyang banal na espiritu na siyang dapat manguna at maghari sa mga anak ng Diyos. Ang ministry naman po ng Holy Spirit is to
guide us, right? Rebuke, remind us. Yan po ay makikita nyo sa John, no? John 14:26, John 15:26, John 16:13 pababa. Yan po yung ministry. Tapos ang bunga naman yan ay yung mababasa natin sa Galatians 5. Okay? So yung mga kaloob naman yan, marami din yun. Siyam. At mababasa niyo naman yan sa 1 Corinthians 12. So ito pong mga bagay na ito ay marka. No? Ito pong mga bagay na ito ay itinakda at isinulat na ng Lord simula pa. At nangyayari ito sa ating panahon ngayon, panahon ng tinatawag natin na New Testament o nandun na tayo sa may bandang end times. Yeah. So, sabi ng Lord, kakaunti daw ang mag-aani. Kasi, walang may gusto siguro. Maraming miyembro ang church pero wala namang direksyon. Maraming mananampalataya pero karamihan sa kanila ay taga-simba lang. So, yung laborers, yung totoong talagang nagle-labor o nagmamalasakit sa kaluluwa, kulang. Bagamat maraming tao sa church, hindi naman lahat gustong magpagamit sa Panginoon. At karamihan din sa kanila, ang gusto pa, sila yung binibaby. So, hindi ko po nila lahat, dahil tayo po ay nasa panahon na kung saan kailangan maunawaan natin ano ba talaga tayo? Di po ba? Saan ba talaga tayo? Sino ba talaga tayo? Kasi kung titingnan po natin, sabi nga nung nakaraan, ako po ay nag-speak sa veterans, po ay wake din. Sabi doon, minsan, sabi sa Hebrews 9:27, nakatakda sa tao ang minsan mamatay ng minsan at pagkatapos ay paghuhukom. At nabanggit din na tayo ay parang mga vapor lang. No? Nandiyan dyan ngayon, mamaya wala na. And it's true. And it's true. Hindi natin kontrolado ang mga bagay na ito. Now, mananampalataya, hindi tayo excuse dyan. Okay? Hindi tayo excuse dyan. Ang pinag-usapan natin dito, after ba ng buhay na ito, ano yung kasunod? Now, may preparasyon bang kinakailangan para sa susunod na buhay? Meron. May paghahanda, may tinatawag na measurement, may tinatawag na responsibility, may mga accountability. Lahat tayong mga pinagkatiwalaan ng Ebanghelyo. Kasi po nung tayo po ay naging mga mananampalataya, yung sinasampalataya na natin, yun po yung ipinagkaloob o ibinigay sa atin upang tayo naman din ay maging mga tagabahagi. No? Tinatawag na steward of grace. So tayo naman din, binigyan tayo ng responsibilidad o yung tinatawag sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19 pababa na ministry of reconciliation. Now, sabi dito ng Lord sa Matthew 10:16, sabi niya, "Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves." So marami na pong nakabasa nito pero until now hindi pa rin malinaw ano bang ibig sabihin ng Lord. Bakit dinescribe tayo dito na serpent or be wise as serpent? Di ba ang serpent ay kaaway? Bakit magkakaroon kami ng kaisipan ng kaaway? Hindi po ang iyon ang ibig sabihin nun. Okay. Sabi po dito ng Lord ay maging discerning ang mga mananampalataya. Dapat marunong sabi ko nga hindi tayo mga uto-uto. Kasi ang pagkakilala sa atin ng mundo, tayo ay mananampalataya, sabi ko nga po noong Sunday, hindi tayo dapat magalit. So, bawal tayo magalit. Hindi po totoo yun. No? Meron tayong mga bagay, kahit ang ating Panginoon, no? Nagpakita siya nung pinagtataob niya yung lamesa doon sa templo. Sinabi niya na ito ay templo o tahanan
ng aking ama, di ba? Hindi ito marketplace. Ayan. So, tayo po, meron tayong karakter na tupa. Kasi ang tawag sa atin ng Panginoon ay tupa. Sabi nga niya, my sheep hears my voice, I know them and they follow me. So, ang karakter kasi ng tupa, hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na sa mga predator niya. So, ang kalakasan ng tupa is to be near or in the presence of his shepherd. That is why, sabi ng Lord, kailangan manatili tayo sa Kanya. Kasi kung hindi magiging mabuti para sa atin. Hindi niya tayo sinasabihang manatili sa Kanya for the sake na para may palagi siyang may tagasimba or may tagasigaw ng praise the Lord, hallelujah. Hindi po. It's for our sake. So, in-explain niya ni David or mas clearly po natin nakita ang ibig sabihin niyan sa Psalms 23. Sabi ni David, for the Lord is my shepherd, I shall not want. So, He is my provider. He knows what I need. And at the same time, though I walk in the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. So kahit may kalaban, kahit may mga leon o asong gubat sa paligid, basta nandyan yung pastol natin, hindi tayo matatakot. Kasi hindi nila tayo aatakihin kapag tayo ay nasa presence ng Panginoon. So yung mga lobo naman, yan yung mga kumakain o pumapatay ng tupa. So, sa ating mga mananampalataya, tayo pong mga tinawag ng Panginoon, ito yung tinatawag na the called, or those who are given invitation to salvation. Meron ho tayong community. Dito sa community na ito, sa congregation na ito, it-transgress yung location ng church. This community is a spiritual community na kahit nasaan tayo, basta tayo is identified with Christ, part tayo ng community na yon. Now, we become more closer, lalo na ngayon, kasi yung dinadanas na pagsubok ng isa ay iindahin niya ng katawan. Okay? So tayo po ay nandito upang to encourage one another. Hindi para magkasala, no? To encourage to sin is not the way. To encourage yung ating kapwa to do yung mga hindi niya dapat gawin is not the way. To encourage yung ating mga kapwa sa mga makakamundong bagay is not the way. But encouragement comes in the form of rebuke, in the form of correction. Encouragement yun yung ginagawa ng Lord. Yun yung encouragement niya. Okay? Never niya sasabihin sa'yo na ipagpatuloy mo yung ginagawa mo dahil mabuti yan, dahil hindi totoong mabuti lahat ng ginagawa natin. Okay? Never akong nakabasa ng gano'n. Sabi, meron po ba tayong nabasang gano'n? Ipagpatuloy mo yung ginagawa mo, Pedro, mabuti yan. Di ba lagi nga siya nakareview? Lagi niya sinasabihan yung mga disipulo niya, mga maliliit na pananampalataya. Right? Pag meron naman siyang sinasabihan na maganda ang iyong pananampalataya, anong kasunod? Huwag ka na muling magkasala. Ay, din yung sinasabi niya. But never kung narinig ang Lord na ipagpatuloy mo yung ginagawa mo, mabuti yan. Hindi katulad ng marami, nagsasabi, ipagpatuloy niyo yung ginagawa niyo, natutuwa ako sa inyo, no. Okay? Kahit basahin natin yung Revelations chapter 2, 7 churches. Yung mga 7 churches na yan, created by the apostles, disciples of the apostles. Right? Sila po ay naitayo 1st century AD, pero kung mababasa niyo yung mensahe ng Diyos, yan, i-commend niya yung nagawa, pero re-rebuking niya yung masamang nagawa. Pero wala tayong makikita doon na ipagpatuloy niyo yung ginagawa. Dahil nagagalak ako sa inyo. No? Right? So dapat tayong mga mananampalataya, we need to be aware na tayo po ay nasa isang katawan ni Kristo. At yung pinapahayag ng Lord is not, parang hindi yung specific na tao. For example, no, sa church natin, ang pinahayag ay yung worship team campfire leads, ay worship team leads, no?
Hindi ibig sabihin nun, the rest of the people or the rest of the congregation na sasabihin, bahala kayo dyan, kayo lang naman yung sinabihan na sumama, hindi naman kami. No. The body is the body. Ang inutusan is the body. Ang inutusan is the church. Kaya ang nire-rebuke ng Lord is the church. Kung mapapansin niyo sa Revelations chapter 2, hindi siya nag-rebuke doon ng individual. Ang nire-rebuke na doon is the church. Pero may sinasabi siya doon na merong kakaunti na talagang totoong nananampalataya. Pero ang nire-rebuke is the church, the whole church. Hindi lang yung worship team leads, hindi lang yung pastor, hindi lang yung mga ministers ng outreach, hindi lang yung ministers ng youth. The church. Tama? Kasi may epekto tayo sa isa't isa. So, ano ibig sabihin? We have to find ano yung role. Kung hindi ka naman pinadala dyan, kung hindi ka sinugo, what is your role? Ano yung dapat mong gawin? Diba? And I think yun yung minsan hindi naiintindihan ng church. Kasi parang ang nangyayari, katulad ng nangyayari sa church ng Pergamos, is that yung compromise is so great na may tatlong uri ng compromise na nangyari. Yung una is alam nila yung tama pero hindi nila ginagawa at ang ginagawa nila ay mali. Nakasulat yan sa James 4:17, yan ay kasalanan. So yung compromise is alam natin yung tama pero since na-influensyahan tayo ng mundo, hindi natin yung ginagawa. Pangalawa is alam natin yung tama, hindi nga natin ginagawa at nakikita natin ginagawa ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Pero wala naman din tayong ginagawa para sila isawayin, compromise yun sa atin. Right? Nakasulat naman yun sa Romans 1. Yung pangatlo naman, alam ko yung ginagawa, alam ko yung tama, so tama yung ginagawa ko, hindi ako gumagawa ng masama. Hindi rin ako nagsasaway. Tapos, yung pangatlo, wala rin akong ginagawa. Nakatingin lang ako. Or sasabihin ko, bahala kayo dyan, basta ako mabuti yung ginagawa ko. So, hindi maganda rin yun. Yun naman yung mga bahala kayo na lang dyan. Kasi basta ako, tama yung ginagawa ko, basta ako mabait ako, basta ako sumusunod ako. Kung ayaw nyo, bahala kayo. Wala akong paki sa inyo. So, hindi rin yun maganda. So, all of those compromises nandun sa Pergamos. So, kung mababasa natin yun sa Revelation, yun yung problema nila. So, ang nire-rebuke is the church. So, tayo po, mga magkakapatid sa pananampalataya, every time na merong conflict, at yung conflict na yun did not arise from something that is holy. Kasi, kung magkakaroon tayo ng conflict dito that came from a holy source, for example, meron tayong hindi pinag-agrihan na, kunyari lang, no? Nag-preach ako, and for you, parang, teka muna, parang may mali dun sa preaching ni pastor. Yung conflict na yun na nag-arise is pag-uusapan niya ng mga anak ng Diyos. And sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang binautismo sa ating lahat, magkakaintindihan tayo at the end of the day. Imposible hindi. Okay? Pero yung conflict kasi na personal, out of pride, sumbong dito, sumbong doon, salita dito, salita doon, laban sa kapatid, kapatid laban sa kapatid. Yung conflict na yan, arise, ang tawag dyan is unholy conflict. Pag yan meron sa church, ang ginagawa ng kaaway dyan, yan yung kanyang, ginagatungan. Kasi, what destroys the church is not the persecution outside. Kasi kung mababasa niyo ulit yung Revelations 2, lahat sila kinomend ng Lord for their steadfastness and endurance ng persecution. May mga nag-i-endure. Pero ang problema nila is within. Ephesus, loveless church. Diba? Si Smyrna yung maayos-ayos. Si Pergamos, compromise. Diba? So, that's within. Choice natin na ganun yung gawin natin. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit naging loveless itong si Ephesians.
pero magagaling sa doktrina, alam yung aral, pero lumabas, walang pag-ibig. So, that's within. Pero yung without, yung persecution, yung verse 17 hanggang 22, mangyayari kasi yan eh. Hindi naman natin maiiwasan yan. So we're preparing for persecution from outside, from people na religious people even, nakakalabanin nila yung pananampalataya natin, isusumbong tayo sa mga gobernador, etc. Mangyayari yan. Pero yung pwede nating iwasan is yung internal conflicts na siyang nagbubunga naman ng division na ginagawa naman ng kaaway. May division kasi na ginagawa ang Diyos, but that is holy, o yung tinatawag nating ang cause is because yung salita ng Diyos na itinuro niya, yung truth. Sabi niya sa Matthew 10, diba, sa baba, ang dala niya ay tabak, hindi kapayapaan. So, ibig sabihin, kung sino yung mananampalataya sa Kanya, kung sino yung manghahawakan sa Kanyang salita, talagang makakaaway niya yung sarili niyang sambahayan. And salamat sa Lord, if currently kayo ay isang pamilya na nagsisimba o nananampalataya sa Diyos at naglilingkod sa Diyos. Mas maraming salamat dahil biyaya yan ng Diyos. Pero for those who do not, na hindi talaga kayo lahat nandito or hindi kayo lahat nananampalataya, there's still a chance. Right? Pero darating ang time, sabi nga dito sa Matthew 10, yung kapatid, tatraydorin yung kapwa kapatid sa kamatayan. Yung ama tatraydorin yung anak, yung anak tatraydorin yung ama sa kamatayan. So ang purpose is patayin. Ultimately, patayin, magpatayan, o patayin yung mananampalataya. So kahit magkakamag-anak tayo, mahal natin na isa't isa. Pero, ganun yung mangyayari. Pero yung division kasi ng kaaway is to destroy the church, not to strengthen it. Yung division ng Lord, na sinasabi niya sa Matthew 10, is to strengthen the church. Okay? So, now, balikan natin yung feud. Sabi ko nga dito nung Sunday, ang problema natin is when those sheep start behaving like wolves. No? May pride, no? Nandiyan yung inggit, nandiyan yung selos, nandiyan yung spreading of kung ano-anong mga pananalita na nakakalason, nandiyan yung mga offenses, right? Pero bakit pa kasi nagkakaroon yan? Nakasulat yan sa James 4:1, no? Kasi mayroong lust that is warring o nakikipagbaka sa ating mga sangkap. Now, mananampalataya, kapag sinabing sangkap mo, ano yung sangkap mo? Yung nasa loob. So yung sangkap mo na yan ay banal, yan yung binago ng Diyos sa atin. So yung lust o yung desire ng flesh ay nakikibaka doon sa nasa sa loob. No? So nagkakaroon ngayon, ang effect niya, ng manifestation niya is nagkakaroon talaga tayo ng conflict. Kasi yung iba gusto ganito, yung iba gustong ganito. Yung iba natutuwa sila sa ganito, yung iba hindi. Pero ang problema kasi natin, wala naman tayong ginagawa doon. Wala naman tayong, hindi naman natin pinag-uusapan. Right? We act as if wala namang issue. Pero hanggang sa unti-unti, before we know it, wala na. Irreparable na. Bigla na lang aalis. So, ito naman ang sinasabi ko. Yung character kasi natin bilang mga tao is the one that says or the one that interprets kung ano yung naririnig natin. So kung yung salita ng Diyos na naririnig natin ay review, paano ini-interpret yan ng puso is magdedetermine kung ano ka ba talaga sa harapan ng Diyos. May mga nagagalit, right? May mga umiiyak dahil inaamin nila na tama yung sinasabi ng Panginoon, dinudurog yung kanilang puso. Pero yung iba, nagtatampo, nagagalit. Kasi sabi ko nga, ang salita ng Diyos may dalawang epekto yan. Nagpapalambot yan ang puso o nagpapatigas. Depende kung paano mo siya tatanggapin. Ngayon, the same din yan sa pakikipag-usap at pagtanggap naman ng mga salita na naririnig natin. Bakit? Kasi sabi ko nga,
Yung puso kasi natin yung nag-i-interpret. Ngayon, kung yung puso natin ay may galit, kahit anong sabihin ng kapwa natin, ma-offend tayo. Diba? Mabilis tayong ma-offend, mabilis tayong magalit, mapikon, etc. Pero kung hindi naman ganon, at meron tayong kababaan ng loob, kung anong sabihin ng kapwa mo, hindi naman ako ang tinitingnan ko, kundi ang Panginoon ko. Ang Panginoon ko na ang nananahan sa akin, hindi na ako. So, sinong nililibak mo? Kasi kung sasabihin mo sa akin, ganyan ba ang mananampalataya? Well, hindi naman ako naligtas at hindi ako naging mananampalataya dahil mabait ako. Naligtas ako at naging mananampalataya ako dahil sa ginawa ng Kristo para sa akin. Ngayon, kung pipintasan mo ko dahil nakita mo hindi maganda yung ginagawa ko para sa'yo, hindi lang kita nakamayan, issue na. Hindi, teka muna, baka kinakailangan natin lawak-lawakan yung pangunawa natin. Hindi po ba? Medyo kailangan, kaya tinatawag na dapat maging wise as serpents, maging discerning tayo. We don't just take offense sa mga bagay na feeling natin offensive para sa atin. For example, nagkakagulo tayo, kunyari kumakain tayo sa church, right? Humihingi ka ng ulam, sa dami ng humihingi ng ulam, kunyari na nagkakagulo, yung taga-sandok natin, kunyari si Mama G, nagsasandok siya. Hindi ka niya kaagad nasandukan, ikaw naman nagtampok ka kaagad. Or, yun yung mga, may mga ganong instances, right? Or may mga mabibilis magtampo kapag hindi mo napapansin. Pag ganyan po tayo, pag may mga ugali kasi tayo na umiiral na parang kinakailangan yung standard natin ang masunod, kahit saan lugar tayo pumunta, laging may magbabiolate ng standard na yan. So kahit saan tayo lumipat at pumuntang lugar, lagi kang ma-offend. It's not them, it's you. Kasi the world will always persecute and offend us. Anong gagawin natin? Magpapakita rin ba tayo ng kagaspangan ng ugali? O humility? Or lalapitan mo yung tao at sasabihin mo, lilinawin mo, sinasadya mo ba yung ginawa mo kanina, yung nasabi mo kanina, kapatid? Kasi parang hindi maganda. Kung sinasadya mo yun, hindi yun maganda. Pero kung aksidente at di mo naman namalayan, totoo, ganun ba talaga? Sasabihin sa'yo na hindi ko sinasadya yun, pasensya ka na. At least magkakaintindihan kayo. Pero yung mahayaan mo lang, lalayo ka, pupunta ka sa katabi mo at sasabihin mo sa kanya, hindi ako pinansin ni Sister Shirley. No? Tinarayan ako doon sa kusina ni Sister Shirley. Hingi lang naman ako ng baso. Yung katabi mo naman, sasabihin sa'yo, ganyan talaga yan. So, nagkakaroon na tayo ng issue. Now, malalaman ngayon ni Sister Shirley. Ano sasabihin ni Sister Shirley? Grabe itong mga to. Hindi na nila naintindihan. Ganun talaga ako magsalita. So, nakukuha niyo yung ibig kong sabihin. I'm just saying an example. I'm just setting an example. It's not the people around you that offends you. It's how you interpret people. Okay, gusto ka nilang i-offend. So what? Yung Kristo nga natin pinagduduraan Yung Kristo nga natin, nilibak ng nilibak. Anong sinukli niya? Karunungan pa din. Salita pa rin ng Biblia. Kung paano siya ino-offend ni Satan nung siya ay nagpa-fasting. Anong sabi niya kay Satan? Nasusunan. Hindi yung salita, hindi siya. Yung Espiritu ng Diyos na nangungusap, na nasa sa Kanya, yung fullness ng Godhead na nasa Kanya, yun yung nagsasalita. Kaya nga sabi din dito, di ba, sa Matthew 10, dadaling kayo sa mga governors and kings. Pero pag nangyari yun, huwag kayong matatakot. Huwag niyong iisipin kung paano kayo magsasalita. Kung ano sasabihin nyo. Dahil sa oras na yun, na magsasalita sa inyo, yung Espiritu ng Diyos nyo. Hindi tayo. Kaya ang laging kino-quote ng Lord is salita. Right? Kahit nasa krus na siya, sabi ko nga nung Sunday, nung sinabi niya na, my Lord, why have you forsaken me? Marami nagsasabi doon na, kung Diyos talaga siya, bakit siya ganyan? Bakit niya sinasabi na pinabayaan siya? Hindi nila alam. Kino-quote niya yung scripture, Psalms 22. He's confirming
na yun yung nangyayari nung oras na yun. Psalms 22. Kung babasahin niyo yung Psalms 22, kung tama ako, Psalms 22 is the crucifixion of prophecy to the Psalms of David. Yun yung nakasulat doon. They pierce or they gouge my hands and foot. Hindi naman ginawa kay David yun. So, sino yung tinutukoy doon? Sino nagsasalita? So, kinote lang yun ni Christ. So, until death, he's quoting scriptures. Until death, salita ng Panginoon, salita ng Diyos ang lumalabas sa kanya, hindi sarili niya salita. So, even us, the way we react, hindi man tayo bumuka ng salita ng Diyos, pero yung karakter na tinuturo ng salita ng Diyos, yun yung nakikita sa akin. Again, only examples po. Let's say na these are typical examples. Maaring mababaw, pero pag hindi napansin, lumalaki yan. Hindi ibig sabihin mababaw, hindi na natin pag-uusapan. Hindi ibig sabihin na hindi nangyayari sa atin o wala tayong nakikitang puso, walang apoy. So, what we need to understand is bilang isang katawan kay Kristo, iindahin natin lahat yan kapag hindi natin yan inayos. So, ang tinuturo sa atin dito, sabi, wisdom of serpent means discernment. Wag natin hayaan na mabilis tayong mamanipulate ng pride or provocation kasi ganyan ang kaaway. No? Kailangan tingnan natin yung ginagawa ng kaaway. Kailangan nating makita yung ginagawa ng kaaway kasi yung karunungan ng Diyos na binigay sa atin, makikita natin yung ginagawa ng kaaway. Huwag nating isipin na normal kong emosyon ito. Hindi mo normal na emosyon yan. Because in the first place, hindi ka dapat nakakaramdam ng ganyang klaseng emosyon. Yung bunga po ng Espiritu are not emotions. Yung love is not an emotion. That is in action. Okay? Hindi po siya love na nararamdaman ko, mahal kita. No. It's more than a feeling. Dapat makita na nagmamanifest sa iyo sa pamumuhay mo yung pag-ibig na yan. That is love in action. Yun po yung tinutukoy doon. Hindi yung magkukulong ka sa kwarto mo at pag tinawag ka ng nanay mo, ba't ayaw mo pa kumain? Hindi po ako gutom. Bakit? In love po kasi ako. That's not the love na tinutukoy doon ng Lord. It's a love na nakikita sa iyo, alive, joyful. Diba? May malasakit. Sa others, more than yourself. Kaya nga lagi ko itong sinasabi, maturity is shifting of the mind from self to others. Doon makikita natin may maturity tayo. Kasi habang nakafocus tayo sa sarili natin, alam mo yung resulta? Pride and anxiety. Because pride and anxiety is focused on self. Humility is focused on others. Diba? Kaya, parang ganito. Kunyari, nagtatrabaho kayo, right? So, ilan dito ang makaka-relate sa example ko? Kunyari, nasa ibang bansa kayo. Tapos malupit yung amo nyo. Bakit may mga OFW nagtatrabaho sa ibang bansa na nagtitiis kahit malupit yung kanilang mga dinaranas doon? Ba't nila tinitiis yung hirap na yun? Bakit hindi sila lumalaban? Bakit nagpapakita sila ng kaamuan? Hindi sila gumaganti. Hindi kasi yung sarili nilang iniisip nila. Iniisip nila yung pamilya nila na nasa Pilipinas. Kasi alam nila, kapag may ginawa sila rito, baka hindi man masisante, makulong, o ano pa man, maapektuhan yung pamilya niya. So, yung tao is really thinking not of himself. Kahit masaktan siya doon, okay lang, wala siyang problema doon. Pero ayaw niyang ma-imagine man lang na nagugutom yung mga anak niya, hindi pa pwede yun. Mas masakit yun kaysa sa suntok na na-receive mo. Kung nag-agree kayo sa akin, mag-amen kayo dyan sa comments. Di ba? Mas masakit yun. Yung iisipin mo pa lang na yung kinakain ng anak mo, toyo. Masakit yun. So, ikaw naman, bilang tatay, titiisin mo yung hirap. Kaya maraming nahihirapan. Pero, nandoon kasi yung pag-ibig. Alam kasi natin yan. Ngayon, kung yung mga hindi
nakakakilala pa sa Diyos, kung wala pang faith sa Diyos, nagagawa nila yan. How much tayong mga nananampalataya sa Diyos? Di po ba? Sabi nga ng Lord kung kayo ngang masasama, nagagawa nyo na maibigayan sa inyong mga anak, bibigyan nyo ba ang inyong mga anak na kapag siya ay nagugutom, bibigyan nyo siya ng ahas? Ang sagot ng mga tao, Pariseo, hindi. Kung kayo ngang masasama, sabi niya, nagagawa nyo yan. Paano pa ang inyong Ama na nasa langit? Ano ibig sabihin nun? Kung tayo ay nilikha sa wangis ng Lord, ibig sabihin, sa atin dapat nakikita yon. Diba? Sabi nga niya, kung kayo ngang masasama, hindi nyo matiis yung mga anak nyo, hindi nyo bibigyan ng ahas yung mga anak nyo kapag humihingi ng tinapay. Paano pa kaya yung inyong Ama na nasa langit? Ngayon, nandito yung Espiritu ng ating Ama na nasa langit. Imposibleng hindi natin gagawin yung kalooban na yun. Pero nakukuha pa rin natin tingnan yung ating mga sarili. Yan nagiging ugat minsan ng problema. Right? Kaya anong panawagan? Romans 12:18. If it be possible, as much as life in you, live peaceably with all men. Hindi lang sa loob ng church. Most importantly, outside. Kasi tayo daw yung mga peacemakers, tayo yung nagtatanim ng kapayapaan. Hindi tayo yung nagsisimula ng conflict, hindi tayo yung nagsisimula ng gulo. Darating ang araw na magkakagulo, tayo yung guguluhin, pero never tayo magsisimula ng gulo. Okay? Why? Because we are wise as serpents and we are humble as doves. So, kung titingnan natin yung example ng ating Panginoon, especially sa mga araw ng kapighatian, may mga kapighatian tayo sa hindi lang yung inis o galit. Kapighatian din is number one na sumisira din ang ating faith. Minsan when we don't understand fully yung kalooban ng Diyos, we take offense dun sa masasamang bagay na nangyayari sa atin. And most of the time, ang nasisisi ang Panginoon. Okay? Ang nakakalungkot pa dyan is tayong mga mananampalataya o yung sinasabi nakakakilala sa Diyos, tayo yung kadalasan naninisik. Tayo yung nagki-question as if hindi talaga natin alam yung nangyayari. Why? Because we don't want to understand. Kasi nga masakit. Minsan yung pain, di ba, supersedes understanding. Sadness, di ba, overcomes wisdom. Kaya, bunga ng Espiritu is joy. Hindi ibig sabihin palagi kang masaya. Ibig sabihin lang yan na kahit dumaranas ka ng kapighatian, hindi nawawala sa iyo yung joy. Hindi nawawala sa iyo yung kawalan ng pag-asa, hindi nawawala sa iyo hindi nawawala sa iyo yung pag-asa mo. At pinapalitan mo ito ng kawalan ng pag-asa. Because every time we face itong kapighatian na ito, pain, we always tend to question why. Bakit ba tayo dumaranas niyan? Ang bait-bait naman natin, sumusunod naman tayo sa Lord. Because alam mo kung bakit? Because you pray for strength. You're praying for deeper faith. Praying for strength. Paano sa tingin mo tayo bibigyan ng Lord nun? If not for this pain. Diba? We always say, Lord, make me more faithful sa'yo. Ayokong mahiwalay sa'yo. Then paano ka bibigyan ng Lord niyan? Paano niya pagtitibayin yan sa'yo if hindi niya tayo pararanasin ng pain? Nakuha niya pa ibig sabihin. When we pray for peace, yes, paparanasin ka niya ng conflict. Titingnan natin ngayon if truly gusto mo ba talaga ng peace.
Kasi if you want peace, then you will be a peacemaker. Ikaw mismo yung magtatanim ng kapayapaan. Pero kung papadanasin ka niya ng conflict at ikaw pa yung gusto mo talaga ng gulo, then you don't want peace. So when we realize na yung mga ipinapanalangin mo, yan yung kasagutan ng Lord sa iyo. And if you truly believe na yung Diyos na sinasamba mo ay banal at ang gusto lamang niya sa iyo ay yung kabutihan o yung ikabubuti mo, then anything na dinadanas mo ngayon para sa iyo yan. Sabi ko nga, kahapon, no, nagbibiruan kami, senior youth, kumakain kami. Sabi ko, may time na dumating talaga when I was a youth minister na sumasakit yung ulo ko. Wala na akong ibang inisip sa gabi. Paano ko kaya madidisiplina tong mga youth na tong kukulit? No? Paano ko kaya sila matuturuan? Paano kaya sila magmamature? Kasi lahat na lang problema, sumbong dito, sumbong doon, tampuhan dito, tampuhan doon, no? Hindi mo naman pwedeng awayin. Yan. And kaya isip mo noon, kakaaral mo, anong salita, anong aral, it shaped you to someone na talagang nagre-rely ka sa Panginoon at hindi sa sarili mong kaparaanan para disiplinahin sila. Nandoon yung patience, nabuo sa iyo yung patience, nabuo sa iyo yung alam mo yun, na imbis na awayin mo, sawayin mo na maayos, pangaralan mo, gamitin mo yung salita ng Diyos. Hanggang sa dumating yung point na ginagamit ka ng Lord, hindi lang sa mga youth, kundi sa church na. So what happens? Kung hindi dahil doon, do you really think na ito ka ngayon? Kung hindi ka pinadanas ng ganung seryosong bagay ng Panginoon, do you really think na ma-appreciate mo kung sino ka ngayon? Ma-appreciate mo yung ginawa ng Lord sa iyo? Diba sabi ko nga, the truest form of worship comes from experience. Na-experience mo ba talaga yung kabutihan ng Diyos? Doon ka lang naman talaga magkakaroon ng foundation ng worship if you truly, diba, experience yung kabutihan ng Diyos sa iyo. Paano mo ma-experience yung kabutihan ng Diyos sa iyo? Sa gitna ng pain, sa gitna ng suffering, sa gitna ng conflict, sa gitna ng mga bagay na yan. And when you chose not to let go of Him, and when you repent, inamin mo yung part mo dun sa conflict na yan, then maniwala kayo sa akin, peace will follow. Bakit mahalaga ito sa mga nagle-labor? Part kasi ito ng labor natin. Part ito ng harvest. Kasi sa harvest na gagawin natin, there will be pain and suffering. There will be endurance. We need to endure. Kasi kung parang ganito, nag-aani tayo, kunyari, no? Nainitan lang tayo sa likod dahil hindi tayo sanay yung mainitan, ayawan na. Diba? Sino dito ang ayaw mainitan? O kaya, nag-harvest tayo kasi parating yung bagyo at umuulan na, ayaw mong maulanan, ayawan na. So may mga sitwasyon na hindi talaga magiging favorable sa iyo. Ngayon, kung hindi ka sanay o kung hindi mo nasubok yung sarili mo, hindi mo napagtyagaan yung mga circumstances na yan, hindi mo na-overcome yung mga circumstances na yan, paano pag talagang nandiyan na, kinakailangan na? Hindi ka tatagal. Kaya nga ang sabi ng Lord, kung sino ang magtitiis hanggang sa huli, siya yung maniligtas. So, tayo po ay naririto, we're not excused sa pain, suffering. Sabi nga ng Lord, magagalit ang mundo sa atin dahil una nang nagalit sa Kanya. Magagalit sila sa atin for His name's sake. Unless you don't want to bear His name, then wala kang kakatakutan. Pero kung ngayon pa lang sinasabi mo sa akin that you're bearing His name, but you cannot bear His labor, hindi mo kayang buhatin yung pangalan na yan, hindi mo kayang
pagtiisan kung ano man yung kaakibat na pain and suffering ng pangalan na yan ngayon pa lang, then paano ka makakatiis sa dulo? Paano mo ito masusustain? Kung ngayon pa lang, hindi mo na kinakaya. So, kaya tayo hinahanda ng Diyos. Kaya tayo may speak life. Kaya tayo may exhortation every night. Kaya tayo may discipleship is para ihanda tayo sa mga bagay na ito. And I hope everybody na nanonood ngayon ay nakakuha. I may not comfort everyone tonight, no? Pero sana pagdating ng panahon na tayo yung nandun sa sitwasyon na yun, maalala nyo itong sinasabi ng Lord sa gabi na ito. Because everyone here, lahat kayong 45 na nanonood ngayon, plus yung mga kasama ko dito, at yung nakakarinig ng tinig ko dito, hindi po aksidente na nandito kayong lahat. Because one day, you may be the one na nakakaranas ng mga sinasabi ko, you may be the one experiencing it. Then at least now, you know. Ngayon pa lang. Hindi tayo nagpipray para iwasan yung bagyo. Pinagpipray natin na dumaan man yung bagyo, ma-endure natin. We don't pray na huwag dumaan yung bagyo, but because that's impossible. Babagyuhin talaga tayo. Hindi na tayo excuse. Bones may still be broken, sabi nga ng Lord. Pero ang sinasabi natin dito is that kapag dumating ba yung time na yon, can we really labor? Can we really be that man of God na sinasabi natin, we follow God at all cost. We obey Him at all cost. We worship Him at all cost. Di po ba? So, ipag-pray natin. Sige po. So, marami pong salamat. Tomorrow po will be day 2. Pero before po tayong matapos, kung hindi po kayo nakasabay sa amin kanina sa ating introduction, no, I still would want us to extend our condolences sa family po ng namayapa nating kapatid na Sister Geraldine dyan sa Piodoran, mother po ng ating pastor na si Pastor Carl. I want us to express, no, a moment muna of silence. All of us na nanonood ngayon dito, please samahan nyo kami. Let us offer a moment of silence and mamaya let's pray for the family and each other. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi lang sila yan. Apektado ang body dyan. Every one of us. So, sige po, let's offer a moment of silence. Manalangin. O aming Diyos na buhay, marami pong salamat sa pagkakataon na ito sa first day. First day pa lang, Lord, medyo mabigat na. Dahil alam namin hindi ka nagbibiro. Alam namin na nasa panahon na tayo ng mga panahon. Alam namin na malapit na ang iyong pagbabalik. Sana hindi namin indahin yung kabigatan ng iyong mga salita kung nasanay man kami sa mga mensahe ng mga pagpapala, sa mga mensahe ng kung ano-ano para gumaan ang aming kalooban. Hindi po ito para gumaan ang kalooban, lalo na ng mga mananampalataya na natutulog. Lalo na ng mga mananampalataya na nagko-compromise. Lalo na ng mga mananampalataya ang hindi seryoso sa kanilang paglakad. Dapat talaga magbunga ng kabigatan sa aming dibdib ang mga salita mo, O Diyos, dahil kinakailangan itong basagin ang aming mga puso. Kinakailangan talagang hindi maging maganda ang pakiramdam namin sa iyong mga salita, lalo na kung ang aming mga laman o ang aming pamumuhay ay naaayon sa mundo at hindi sa iyo. Talagang dapat magkaroon ng kabigatan
Kung ang laman ng aming mga puso ay galit at inis, tampo sa aming mga kapatid, dapat magkaroon ng kabigatan kung mas inuuna namin ang ibang bagay kaysa sa iyo. Dapat magkaroon ng kabigatan kung ang tinitingnan lamang namin ay ang aming mga sarili at ang aming mga nararamdaman at never namin tiningnan ng ibang tao at kung ano ang kanilang nararamdaman. Dapat po talaga mabigat yan. Dapat po talaga masakit yan. Dahil yan ay tabak. Kaya Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Sa bawat isa na naririto ngayon, idinadalangin ko po ang bawat isa sa iyo. At ang bawat isa pa na nakaschedule sa loob ng 100 araw na ito o sa loob ng 99 days after today, samahan mo po ang bawat isa at maging seryoso ang bawat isa, lalo na sa kanilang paghahanda para sa kanilang pag-exhort, dahil hindi po ito biro. Pinaglalaanan po ito ng oras at ng panahon. Paghingi sa iyo ng mga bagay na kinakailangan, dahil ikaw lamang ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Anong dapat marinig? Dahil ikaw din ang naglalagay ng pagnanais sa aming mga puso para makinig ng iyong salita. Kaya Ama, marami pong salamat sa pagkakataon na ito. Lord, itinadalangin namin, aming kapatid, mga naiwan, aming kapatid na Sister Geraldine, Lord, kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid, mga anak, ang church, kaming lahat na naging parte ng kanyang buhay, ng kanyang legacy, kung paano namin nakita, kung paano siya namuhay, kung kahit sa pagbisibisita lamang namin, Lord, sa kanilang tahanan. Talagang naging pagpapala po ang aming kapatid, kaya marami pong salamat sa buhay na ipinagkaloob niyo sa kanya at sa kanyang mga anak, Panginoon, sa kanyang mga naulila. I pray for strength, for joy, na hindi nila malimutan na ikaw ang Diyos na nakakaalam ng mga bagay na ito, at ito ay para sa ikabubuti ng lahat, because we know all things work together for good to those who love God and to those who are called according to your purpose. Ama, maraming pong salamat. I pray na I claim success ng Speak Life Online na ito, Lord. I pray na samahan mo po ang bawat isa. Pray na mas marami pang makakilala sa iyo sa pamamagitan ng programang ito. I pray na mas marami pang tumibay ang pananampalataya dahil sa programang ito. I pray na marami pang gumaling o magkaroon ng kagalingan dahil sa programang ito. And I pray na magkaroon ng maraming kagalakan ang makakarinig o makikisa sa programang ito. Ito po ang aming dalangin sa banal mong pangalan, o Jesus. In Jesus' name. Amen. Okay po. So, maraming salamat. So, nandito po tayo sa ating shout out. Meron pa pala nito. Hindi pa nawawala. So, Foam Family Ministers, magandang gabi po sa inyo lahat. Si Abby, taga Bohol. Ayan, magandang gabi, Sir Abby. Sir Heidi, magandang gabi po. Ang ating mga kapatid sa Dulong Crusher, magandang gabi. Sa ating mga kapatiran naman sa Badian, sa Tapel, sa Piluran, marami pong salamat. And magkita-kita po tayo dyan. Kayo pala. Kita-kita po kayo ni na Brother Jerry. Hindi po pumunta po ako dyan. Sa weekend, no? Sister Jubel Boreas, BS Japan, marami pong salamat sa inyo. Ma'am Lan de Leon,
Sister Emily ng Quezon. Yan. And to everyone, sa inyo pong lahat, sa ating 56 viewers. Wow, 56. So maraming pong salamat. It's not bad. And I hope ito na yung pinakamababa. No? Kasi bukas, dapat plus na. So, yun lamang po. Maraming pong salamat and see you tomorrow night. God bless everyone.